Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating daily evening devotional. At sa gabi pong ito, tayo po ay pangunahan ni Brother Elmer Rago sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay umawit ng ating opening song at susundan naman po ng opening prayer ni Sister Daniel. Tayo po ay manalangin. Amang banal na nasa mga langit, maraming salamat Panginoon sa patuloy niyo pong pagbibigay ng lakas sa amin at sa mga oras na ito muli po kaming hihingi ng karunungan at kaalaman na makakapakinig ng inyong mga salita. Tulungan kami na amin po itong maintindihan at maraming salamat Panginoon sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po mga kaibigan, mga kapatid, magandang araw, magandang umaga, magandang gabi sa ating lahat, sa mga makapanood sa videong ito. Saan mang panig kayo ng mundo. Ang ating pag-aral ngayon ay dito po matatagpuan natin sa God's Amazing Grace, March 18. Ang pinaka-title ng ating pag-aralan ay Christ's Name, Our Password. No? So, sabi dito sa John 14 verse 13, "Whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son." Through Christ, we may present our petition at the throne of grace. Through Him, unworthy as we are,
we may obtain all spiritual blessings. Make your request known to your Maker. Never is one repulsed or who comes to him with a contrite heart. Not one sincere prayer is lost. So this is the promise sa ating Panginoon, mga kapatid, na walang mawawala sa ating mga panalangin. Sometimes ma-feel natin na parang hindi dinidinig ng Diyos ang ating dalangin, pero alam niyo mga kapatid, based on my experience, na feel ko na ang lahat ng dalangin ko mga kapatid ay dininig talaga ng Panginoon. It's either yes or no. Pero makasigurado tayo na ang Diyos ay duminig sa ating mga dalangin sa pamamagitan ng pagbigay niya sa ating mga hinihingi at sa paghindi niya pagbigay sa ating mga hinihingi, dahil alam niya na yung kahahantungan minsan sa ating hinihingi ay hindi talaga nakakabuti sa atin. No? Sabi dito, amid the anthems of the celestial choir, God hears the cries of the weakest human being. We pour out our heart's desire in our closets. We breathe a prayer as we walk by the way, and our words reach the throne of the monarch of the universe. Sa pamamagitan ng ating mga dalangin at i-address natin sa ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid, our password, didinggin ng ating Panginoong Diyos ang ating mga dalangin. Sabi nga dito, and our words reach the throne of the monarch of the universe. They may be inaudible to any human ear, but they cannot die away into silence, nor can they be lost through the activities of business that are going on. So, sometimes tayo lang talaga mag-iisip na parang hindi dininig ng Diyos ang aking dalangin. Sabi nga dito, nothing can drown the soul's desire. It rises above the din of the street, above the confusion of the multitude, to the heavenly courts. It is God to whom we are speaking, and our prayer is heard. So, napakagandang promise, mga kapatid, na pinapaalam sa atin ng Panginoon. Hindi tayo ma-discourage na sometimes yung ating panalangin, feeling natin hindi nadidinig ng Panginoon. But sa ating pagsasalita sa Panginoon, sa pamamagitan ng ating panalangin, ang Diyos nakikinig sa atin, mga kapatid. Sabi dito, ask in my name. Christ says, Christ is the connecting link between God and man. He has promised His personal intercession. He places the whole virtue of His righteousness on the side of the suppliant. Siyempre, tinitingnan din ng Panginoon Diyos ang ating puso. Kung ang ating puso ay hindi ba makasarili. So, the more we come to Jesus, the more na makita din po pala natin na tayo ay hindi karapat-dapat sa Panginoon. Kaya, ang prayer, true prayer, ito po pala mga kapatid ay magdadala sa atin sa tinatawag na repentance. No? Sabi po dito, He pleads for man, and man in need of divine help pleads for himself in the presence of God, using the influence of the one who gave his life for the life of the world. And as we acknowledge before God our appreciation of Christ's merits, fragrance is given to our intercession. So, yung ating mga panalangin, mga kapatid, magiging mabangong samyo sa ating Panginoon, lalo na sa ating paglapit ng buong puso, may pagpakumbaba. And as we approach God through the virtue of the Redeemer's merits, Christ places us close by His side, encircling us with His human arm, while with His divine arm, He grasps the throne of the infinite. Wow, napakaganda mga kapatid. What a promise, no? So, assurance na sinabi ng Panginoon na kung tayo ay lumapit sa Kanya,
andyan ang mapagpalang kamay, ang mapagpalang bisig ng ating Panginoong Diyos na meron tayong kasiguraduhan mga kapatid. Lalo na ngayon na andyan na mga kapatid ang banta sa atin na pag magtuloy-tuloy itong gyera ng Iran at saka US and Israel, ito ang dahilan mga kapatid na magkaroon ng tinatawag na global reset, no? So wala ng fuel na makapunta sa atin, so lahat ng ating mga makinarias stop na mga kapatid, no? Merong solusyon ang Diyos at ang Diyos ay meron ng sagot kaagad niyan mga kapatid. At mababasa po natin yan sa Last Day Events, page 99, paragraph 4, sabi po doon, plant your own produce, for the problem of buying and selling will be very serious. That is very serious mga kapatid. Ito po yung aking mga tinanim na saging mga kapatid. Ayan, may mga bunga na. At ngayon, nagulat na lang ako mga kapatid na eto na. At ang gagawin ng Panginoon, magbibigay siya ng mga knowledge and wisdom, idea kung anong dapat nating gawin. At sa pamamagitan ng ating paghingi sa Kanya, then God answered our prayer. No? Yes, Christ has become the medium of prayer between man and God. He has also become the medium of blessings between God and man. So, without Christ, wala talaga tayong mapapala mga kapatid. Kung wala si Jesus Christ. Kung ang ating mga pagsusumikap ay hindi kasama si Kristo sa ating buhay mga kapatid, it's useless. So, He has united divinity with humanity. So, ganun na lang ang pag-ibig sa atin ng ating Panginoong Diyos na wala naman talaga tayong kung titignan natin, we are not worthy sa ating Panginoon. Pero through Christ Jesus, ikununik uli tayo ng ating Panginoong Diyos Ama doon sa langit mga kapatid, sa kanyang trono, upang tayo ay magkaroon ng pag-asa, upang tayo magkaroon ng magandang buhay. Sa totoo lang, ang ating buhay mga kapatid ay maganda. Hindi lang natin sometimes na-appreciate, it's because gusto natin, naghangad tayo ng mga bagay na mas iniisip natin na mas maganda pa. Lalo na mga material things. Pero kung titignan natin mga kapatid, araw-araw ay napakaganda ng ating buhay. Binigyan na ng Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan. Yung buhay ka ngayon, yung humihinga ka ngayon, yung naririnig pa natin ngayon ang mga mensahe, yung mga words of courage galing sa salita ng ating Panginoon mga kapatid. Actually, that is a blessing. No? Yung buhay ka ngayon. Minsan kasi ilalagay tayo ng Panginoon mga kapatid doon sa tinatawag na unfavorable moment or situation sa ating buhay. At kung atin palang titignan yun, that is a blessing. It's because yun po pala ay part sa pag-polish ng ating character mga kapatid sa harap ng Panginoon. So, pray, sabi dito, pray, yes, pray with unshaken faith and trust. The angel of the covenant, even our Lord Jesus Christ, is the mediator who secures the acceptance of the prayers of His believing ones. Wow! Grabing assurance mga kapatid na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, nandyan na lahat. Unang-una nating hingiin mga kapatid is the robe of righteousness. Kasi kung wala sa atin ang katuwiran mga kapatid, dahil wala si Kristo sa buhay natin, ang kanyang katuwiran, useless ang ating buhay mga kapatid. Sa title pa lang ng ating pinag-aralan is, Christ's name is our password. So, through the name of Jesus Christ, our prayers ay madidinig ng ating Ama. Anuman ang ating hihingiin, ay ibibigay ng Diyos Ama sa pamamagitan ng anak na ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa book na prayer mga kapatid, napakaganda po. Idugtong ko lang po sa ating pag-aaral. Our Savior identify Himself
with our needs and weakness. In that, he became a suppliant, a petitioner, seeking from his Father fresh supplies of strength, that he might come forth braced for duty and trial. Na tayo mga mahinang nilalang mga kapatid ng dahil sa kasalanan, the more na tayo ay lalapit mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, na hingiin natin ang tinatawag na fresh supplies of strength. Panibagong lakas na ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sabi dito, He is our example in all things. He is a brother in our infirmities. In all points, tempted like as we are. So, kung paano tayo mga kapatid, paano nagkaroon tayo ng mabigat na trial, same si Jesus Christ, as matindi pa nga sa Kanya. Talagang, nung inisip ko, paano ni Jesus Christ tiniis yung bigat ng cross, naglakad siya doon papunta sa Golgotha, papunta doon sa lugar na kung saan siya doon i-execute para patayin. Yung bigat mga kapatid, siguro kung tayo nun, give up talaga tayo. No? So kung tayo talaga nun, siguro manabla tayo. No? Pero si Jesus Christ, tiniis niya ang lahat. In order na tayo mga kapatid ay magkaroon ng magandang kinabukasan at magandang buhay. Although meron din tayong trials, meron din tayong mga pagsubok na darating, but Jesus Christ is our great example. No? He is a brother in our infirmities, in all points tempted like as we are, but as the sinless one of nature recoiled from evil. He endures struggle and tortures of soul in a world of sin. Sabi dito, his humanity made prayer a necessity and a privilege. So same din sa atin mga kapatid, yung ating prayer, yung ating mga panalangin sa Panginoon, that is our great privilege. Through the name of Jesus Christ, our Heavenly Father waits to bestow upon us the fullness of His blessings. It is our privilege to drink largely at the fountain of boundless love. What a wonderful it is that we pray so little. God is ready and willing to hear the sincere prayer of the humblest of His children. And yet, there is much manifest reluctance of our part to make known our wants to God. May malaking, siguro, pagpapabaya sa atin, sa ating part, para ipaalam natin sa ating Diyos Ama through the name of Jesus ang ating mga pangangailangan. What can the angels of heaven think of poor, helpless human beings who are subject to temptation when God's heart of infinite love yearns toward them, ready to give them more than they can ask or think, and yet they pray so little and have so little faith. So, mga kapatid, itong mensaheng ito ngayon, nagpapakita sa atin to na meron tayong maraming pagkukulang. And through prayer, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, if all our prayer, God will answer, mga kapatid. The name of Jesus is our password. Na sa pamamagitan niya, yung ating mga panalangin, mga kapatid, ay nakakatiyak tayo na didinggin ng ating Panginoon. Sabi pa nga dito, the angels love to bow before God. They love to be near Him. So even ang mga angel, gustong-gusto nila na kumbaga, doon siya laging malapit doon sa Ama, sa Diyos. They regard communion with God as their highest joy. And yet, the children of earth who need so much the help that God can only give seem satisfied to walk without the light of His Spirit, the companionship of His presence. So, ipinakita dito mga kapatid na tayong mga tao,
maraming pagkukulang, especially sa prayer. But hindi huli ang lahat sa atin, sa bawat isa sa atin, na magiging ugali natin ang mapanalanginin. Ang ating isipan mga kapatid ay patuloy na nananalangin mga kapatid. Ano man ang ating ginagawa. Every breath should be a prayer mga kapatid. Sa ating part, as a mahinang tao dahil sa kasalanan, but through the name of Jesus Christ, magiging malakas tayo sapagkat siya ang ating lakas. Mga kapatid, I hope na nakapulot po kayo ng mga aral sa ating napag-aralan ngayon at magbibigay po yun ng lakas ng ating espiritual na buhay. Salamat sa inyong pakikinig at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Marami pong salamat, Brother Elmer, sa pagbabahagi po ng mensahe sa gabing ito. So napakaganda po ng ating topic na may pamagat na Christ's name our password. So sinasabi po dyan na ang ating Panginoong Hesus, ang access natin sa langit kapag tayo po ay nananalangin sa ngalan niya. Kumbaga siya po yung bridge. Siya po yung naglalapit sa atin sa ating Diyos Ama. At minsan, di ba po, ay pakiramdam natin na parang hindi tayo karapat-dapat manalangin o kaya iniisip natin na parang hindi naman papakinggan ng Panginoon yung mga dalangin ko. Pero ang mensahe po natin sa gabing ito ay paalala po sa atin na mayroon po tayong access sa langit dahil po sa ating Panginoong Hesukristo na nakikinig po ang Diyos Ama at sinasagot niya ang ating mga panalangin kung tayo po ay hihingi sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nawa po, simula ngayon ay wag po tayong mag-hesitate o wag po tayong magdalawang isip na manalangin, bagkus ay lumapit po tayo sa ating Diyos Ama na meron po tayong humble heart o meron po tayong mapagpakumbabang puso at syempre mahalaga po na meron po tayong pananampalataya. Di ba sabi po dun sa last paragraph na pray, yes, pray with unshaken faith and trust. So, kailangan po yung tiwala at pananampalataya na tayo po ay diringgin ng langit. So, yun po ang ating mensahe ngayong gabi at niyanyayahan ko po ang lahat na nandito sa Zoom kung sino man po ang may mga karagdagan. Kasama po natin dito si Brother Ben, si Sister Daniela, si Brother Winfred, at hindi ko alam sino tong Choco. At yung Infinix po. Sino po ang nice pang magdagdag? At kung wala naman po, ay tayo na po ay dadako sa ating closing song at closing prayer po ng ating speaker.
Diyos. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa mga salita na aming narinig, na yan po ay makapagbibigay sa amin ng pag-asa. Na sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo, kayo po, Diyos, magbibigay sa amin ng mga bagay na aming hinihiling, anuman ang aming hihingiin, material man o espiritual, ipagkaloob niyo po sa amin sa pamamagitan ng inyong mga promise through the name of your Son, Jesus. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Patawarin niyo lamang kami saan mo man kami nasumpungan na kasala at pinabalik na yung papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming po salamat sa mga nakasama namin dito sa Zoom at sa Facebook Live. At muli ko po kayong inaanyayahan sa ating pong daily morning devotional tuwing alas 5 ng umaga. At daily evening devotional naman po tuwing alas 6 ng gabi. Muli po, magandang gabi at pagpalain po tayo.